Good morning, Jaden at Bar. Salamat ulit sa pag-imbita niyo. Po, napanood ho ba ninyo yung impeachment hearing kahapon sa Kamara, Attorney? Siyempre, siyempre. Opo, Attorney, kumusta naman po? Kasi, nako, marami ding nagulat doon sa naging pahayag. Siguro, ilan lamang nagulat, depende po. So kung ano pong magiging reaksyon po nila doon. Sa kanyang sinabing yung 125 million peso na confi funds ng Vice Presidente ay ginastos o na-dispose in less than 24 hours. Attorney, ano ho bang reaksyon po ninyo doon? Well, yung whether nagulat or hindi, inaasahan namin na kahit anong sabihin niya, kasinungalingan. So, dun sa bandang yon hindi kami nagulat. Nagulat kami dun sa mga iba niyang sinabi dahil out of this world, hindi ka panipaniwala. Tungkol naman dun sa 125 million na confidential funds na disperse niya daw ng isang araw lang, 1,000,000% kasinungalingan ito kasi never naman siyang naging involved sa pag-handle nitong confidential funds. Wala siyang kinalaman kay VP Sara. Wala siyang kinalaman kay VP Sara at so ibig sabihin, walang katotohanan yung sinasabi niya tungkol dito sa confidential funds. Opo. Kung hindi po si Ramil Madriaga, kahit sino man, sa ilalim po ng ating batas, po pwede ho bang ganun, i-dispose mo yung ganun kalaki pong halaga ng pera, attorney? May mga patakaran yan, Jade. Ang makakasagot niyan ng mas maganda ay sila Attorney Poa dahil mas sakop yan ng impeachment defense team. Dito, basta ang alam ko kay Madriaga is never niya naging kilala itong hindi sila magkakilalang personal nitong si VP Sara. Hindi siya nagtrabaho para kay VP Sara. So nangangahulugan na imposibleng pinagkatiwalaan siya ng ganito kasi bagay na pag-handle ng confidential funds. Po. Isa din po, kabilang din po sa kanyang mga nabanggit, attorney, na may dalawang bag ng pera na umaabot po sa 35 million pesos ang iniwan sa parking lot ng Office of the Ombudsman noong December 2022. Ano ba bang reaksyon niyo dito? Ang problema kasi kay Ramil Madriaga dito sa mga mabibigat na alegasyon niya laban kay VP Sara, laban kay Pangulong Duterte, pati laban kay Ombudsman Martires, pati si Attorney Ryan Kilala, sinabi niyang tumanggap ng pera, wala siyang katibayan. Laway lang ang puhunan niya. Napaka-convenient nito para sa sinungaling kasi wala nga siyang ebidensya Yung mga delivery ng pera, cash. So wala daw ebidensya. Kahit picture, wala. Hindi katulad ng mga 18 Marines or 18 retired AFP members na nakapagpakita ng mga resibo. May picture. Yung mga instructions para maghatid ng pera sa kung kani-kanino, puro verbal. O kaya di naman over the phone na hindi rin ma-verify kasi prepaid ang gamit. So, yun ang problema sa kanya Wala siyang katibayan talaga. Puro gawa-gawang kwento lang. Opo, pati nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte, inabanggit po niya, ang claim po niya na siya raw ay ginawang financial dummy. Ayan financial dummy ng former President Rodrigo Duterte at ang kanyang mga associates. At yan po ang kanyang binunyag doon sa kanyang naging affidavit dyan po sa Kamara. Ganun din yun, Jade. Wala ding ebidensya yun. Sabi niya, nag-sign siya ng waiver kahapon. Pero ano bang mapapatunayan ng waiver na yun? Sinabi niya nga na nasa pangalan niya yung account. So, pagka pumirma ka ng waiver para dun sa mga account na yon, anong mapapatunayan mo lang na merong account sa pangalan ni Ramil Madriaga at kung ano man yung laman, yun ang laman. Pero whether si Pangulong Duterte ang totoong may-ari ng account or may mga pera galing sa kung kanino mang tao, hindi mo yun mapapatunayan sa pagpirma ng bank waiver. Kaya palabas lang yung bank waiver na yun kahapon.
Opo, pati nga yung family nabanggit din po, attorney. Sinabi din ho niya na nakatanggap din ho, sinuportahan ng family, yung funds mula sa family, sumuporta din doon sa kampanya ng during election kay Vice President Sara Duterte. Yun nga, sabi ko nga, bago pa man siya mag-testify, I said na the more he testifies, the better for VP Sara's defense. Kasi puro kasinungalingan nga ang sinasabi nito. So habang nagsasalita siya, uh, pa, nagiging mas hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi niya. So ngayon, nakakatawa yung pagsama niya doon sa family kasi uh, dati meron na siyang allegation na may natatanggap na pera mula sa drug money, sa pogo money, yung magnetic lifters. Ngayon, sinama niya pa tong family, parang may narinig pa ako kahapon na something to do with Lucky 99 ba yun? Or yung First Maribeles Kabataan. Corporation. Mm-mm. So lahat na yun ng mga putik na binabato sa Duterte family, sinama-sama niya na lahat sa isang affidavit. So hindi talaga kapani-paniwala kasi ilang taon na yung linalako ng mga kalaban sa politika ng mga Duterte at wala naman silang matibay na ebidensya. Tapos, lo and behold, itong si Ramil Madriaga, bigla siyang lalabas ngayon just in time for impeachment na alam niya pala itong lahat ng nangyayaring ito. O parang ang sinasabi po ni Madriaga doon na attorney, parang na-betray siya ng VP Sara kasi nga doon sa issue ng land grabbing ata kay Attorney Harry Roque diyan sa Mariveles Bataan. Oo, na gagawin ng Pogo Hub at tapos sinampahan pala later on itong si Ramil Madriaga. Kung Opo. merong nag-betray sa kanya yung tamang pag-iisip. Yun ang nag-betray sa kanya kasi kathang isip yung sinasabi niyang malapit siya kay VP Sara, tapos hindi siya tinulungan laban kay Harry Roque, di umano, wala pong katotohanan lahat yun. At Opo. wala din naman po siyang ebidensya. So, in general, attorney, itong mga nabanggit ni Ramil Madriaga doon sa kanyang affidavit ay alam nyo na, aware kayo na ito yung baga ibabato laban sa Vice President? Hindi po. Maraming bago doon na alegasyon si Ramil Madriaga. Pero kampante kasi kami na kahit anong sabihin niya, hindi totoo. Kaya hindi rin kami nagugulat na may mga bagong alegasyon na ganyan. Pero sabi ko nga noon pa, gusto namin siyang magsalita pa kasi lalo namin siyang mababasag. At true enough, 'di ba, hindi pa natapos yung araw kahapon. Kunyari, lumabas na hindi pala totoo yung sinasabi niyang nagbigay siya ng painting kay VP Sara. Yun daw yung naka-display sa likod nung upuan ni VP Sara doon sa Zoom meeting, 'di ba? Yung artist mismo na taga Davao ang siya lumantad at sinabing siya ang gumawa ng painting at siya ang nagbigay mismo kay VP Sara. So, yung mga ganun po, may bago man, siguradong kasinungalingan. So, hindi po kami concerned, hindi po kami worried tungkol sa mga yan. Opo. Nabanggit po ninyo yung bago. Pwede ho ba ninyong i-specify po yung attorney? Yung bago pong nabanggit po ninyong aligasyon ni Ramil Madriaga? O yung nabanggit na natanong ko na kanina? Yun. Bago yun. Yung mga alegasyon niya laban kay PRRD about yung term sharing agreement with PBBM, and then yung mga ouster plots, assassination plots, yung mga ginamit daw siyang dummy ni PRRD bilang dummy na tagahawak ng pera. Saka kesyo naghatid daw siya ng pera kay Ombudsman Martires. Yun, puro bago po lahat yun. Pero again, wala po siyang katibayan. Ang katibayan niya, mga picture na nagpapakita na sumuporta siya sa kampanya, which is totoo naman. Pero hindi po nun napapatunayan na meron siyang na totoo yung mga sinabi niya, yung mga mabibigat na alegasyon na linatay niya kahapon. Opo, ang balita, matindi po yung ano niya, pag
iyak doon sa Kamara, attorney, nung nabanggit nga niya yung about doon sa pagsuporta niya sa Vice Presidente. Ano naman po yung reaksyon ninyo doon? Sa akin, ang tingin ko dyan, either na nahihibang na siya, 'di ba? Or baka guilty. Guilty dahil nagsisinungaling siya. Yun lang ang dalawang explanation para doon. Opo. Attorney, alam ko medyo nagmamadali po kayo. Ito ho bang mga affidavit na binanggit ni Madriaga doon sa Kamara ay magagamit po ninyo sa panibago na namang kaso kung may plano o may balak po kayong magsampa ulit ng kaso laban po sa kanya? Perjury po yung ginawa niya kahapon. Yung pag-testify niya sa House Justice Committee was under oath. So lahat po ng kasinungalingang sinabi niya, perjuries po yun. Pati na rin yung affidavit na in-execute niya a few days before the hearing. Perjurious po din yun. Whether mag-file po kami ng panibagong perjury, di ko pa po nakakausap si VP Sara tungkol dyan, pero pwede pong mangyari yan. Alright. Siguro, attorney, huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan. Sabi ko nga, bago pa man siya mag-testify na papatunayan lang ni Madriaga na wala siyang kredibilidad. At yun na nga po yung nangyari kahapon. Na-vindicate po tayo. Wala po siyang napakitang ebidensya doon sa mga alegasyon niya. Tapos iniwasan niya din pong sagutin yung mga ebidensyang linatag natin sa perjury complaint. So panatag po tayo na mapapanagot natin tong si Ramil Madriaga. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po niyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, magandang umaga. Maraming salamat.